Hello po ulit mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa inyo at sa ating lahat. Muli na naman tayong tinawag ng Diyos para makinig ng kanyang salita. Pero unahin natin ang manalangin para gabayan ulit niya tayo sa ating pag-aaral, pakikinig ng kanyang salita. Magsiyo po tayo. Yes, O God. Hallelujah. Ama namin na nasa langit, muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo dahil binigyan mo na naman kami ng pagkakataon ngayong umagang ito na makinig, mag-aral ng iyong mga salita. Lord, muli mo po kami samahan, turuan at gabayan upang ang lahat ng iyong salita na aming maririnig ay lubusan namin itong maintindihan, Lord. And I pray na ito'y maisa buhay namin. Lord, samahan mo rin po ako, turuan at gabayan upang ang lahat ng aking sasabihin ay galing lamang sa iyong salita. And Lord, salamat din dahil I believe na narito ka sa aming kalagitnaan ngayon. Kaya ang gawain nito ay muling magtatagumpay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat po ulit, Lord. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang, isang pinagpalang umaga po muli sa ating lahat. Yan talaga ang aking sinasabi na talagang pinagpala ang araw na to. Lalo nang una, ginising tayo ng Diyos na maayos, malakas ang ating mga katawan. At lalong-lalo na ngayon, meron tayong salita na ating mapapakinggan ngayong umagang ito. Pero bago po ako mag-umpisa, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid, salamat po. Mga kapatid, ang aking i-share sa inyo ay dito sa aklat ng Hageo o Hagay. Dito po sa chapter 1. Ito po ay may pamagat na ang panawagan ng Diyos na muling itayo ang templo. Mag-umpisa na po tayo. Sabi nga po dito sa aklat ni Hagay sa chapter 1 verse 2. Ito ang sabi ng Panginoong makapangyarihan sa pamamagitan ni Propeta Hageo. Sinabi ninyo na hindi pa ito ang panahon upang muling itayo ang aking templo. Sabi ng Diyos sa verse 4, matitiis nyo bang tumira sa magandang bahay habang wasak ang templo? Isipin nyo ang mga nangyayari sa inyo. Marami ang hinahasik ninyo pero kakaunti ang inyong ani. May pagkain kayo pero kulang. May inumin kayo pero hindi rin sapat. May damit kayo pero giniginaw pa rin kayo at may tinatanggap kayong sweldo pero kulang pa rin. Kaya isipin ninyo ang mga nangyayari sa inyo. Ngayon, umakyat kayo sa bundok at kumuha ng mga kahoy at ito'y inyong muling itayo nyo muli ang templo. Sa ganitong paraan, masisiyahan ako at pararangalan. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Salamat sa salita ng ating Diyos. Yan po ay verse 2 hanggang verse 8 po yung aking isinare sa inyo dito nga po sa chapter 1 ng Hagay o Hageo, mga kapatid. Dito nag-uutos ang Diyos na itayo ang templo, pero sinabi nga dito na hindi pa ito ang panahon. Sabi ng Diyos, tignan nyo kung anong nangyayari sa inyo.
Sabi niya, matitiis niyo ba nga tumira sa magandang bahay habang wasak ang templo? Maayos ang tinitira natin, pero ang templo ng Diyos ay hindi. Sabihin na natin na wasak, sira-sira ito, magulo ito. Kaya inuutos ng Diyos na itayo ng maayos, maganda, matibay ang templo. Sabi pa niya sa verse 5, isipin niyo ang mga nangyayari sa inyo. Marami ang hinasik niyo pero kaunti ang inyong ani. May pagkain nga kayo pero kulang. May inumin kayo pero hindi pa rin sapat. May damit kayo pero giniginaw pa rin kayo. At may tinatanggap kayong sweldo pero kulang pa rin. Dahil nga yan sa ating pamumuhay, mga kapatid. Trabaho ng trabaho pero kulang pa rin. Diba? Marami ako naririnig na ganyan. Trabaho ng trabaho, kulang. Nauuwi, sabi pa nga ng iba, ipinambabayad lang nila sa mga bills, sa mga pinagkakautangan. Tapos trabaho na naman, pagod na naman, hirap na naman, kapos na naman. Kaya sabi ng Diyos, may pagkain ngayon pero kulang. May inumin nga kayo pero hindi pa rin sapat. May damit kayo pero giniginaw pa rin. Kulang. May sweldo kayo o sumisweldo kayo pero hindi pa rin sapat. Kulang pa rin. Kaya sabi ng Diyos, tignan nyo ang inyong buhay. Ano ba ang inyong pamumuhay? Maayos ba? Tama ba? Tapat ba sa Diyos at sa tao ang inyong mga ginagawa? Yan ang mga pinapatingnan. Sabi nga, pinapasiyasat ng Diyos sa ating mga sarili, sa ating mga buhay, sa ating pamilya, o sa ating pinagtatrabahuhan. Tingnan natin, maayos ba? Tama ba? Tapat ba? Ang ginagawa natin, ang iniisip natin, ang sinasabi natin, tama ba? Maayos ba? Hindi ba tayo nakakasakit sa ating kapwa? Lagi natin iisipin yan, mga kapatid. Lagi natin iisipin, una para sa Diyos, na maging maayos tayo. Maging tama, maging tapat tayo sa Diyos. Pangalawa, sa ating mga mahal sa buhay, okay pa ba yung ginagawa ko? Nakakatulong ba talaga ako sa kanila? Nakaka-encourage ba yung aking mga sinasabi? Natutuwa ba sila? At pangatlo, sa ating kapwa, nakakapagsalita ba ako ng maayos sa kanila o nakakasakit? Yung pagtulong ko ba'y natutuwa sila dahil bago ako magbigay, may nasasabi pa ako. Kumbaga pinapatignan, pinapasiyasat ng Diyos yung ating pamumuhay, yung ating kalagayan. Baka kaya sabi nga rito, kulang ang lahat ng bagay sa atin. Pagkain, pera, damit, kulang, hindi sapat. Dahil nga po sa ating pamumuhay. Sinabi rin sa Biblia ng ating Diyos na ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Baka sa ating sarili din yung ating katawan, pinapabayaan natin, inom, alak, sobrang puyat, sobrang pag-iisip. Baka yan naman ang ginagawa natin sa templo ng banal na Espiritu. Paano siya matutuwa? Diba? Paano siya kikilos ng maayos kung tayo mismo ay nagpapabaya sa ating sarili? Kaya nga dito, sinabi rin ng Diyos sa akin na ayusin din yung templo. Yung ating sarili, yung ating katawan, ayusin din natin, linisin, pagandahin, palakasin, pabanguhin. Di ba? Hindi yung pinapabayaan natin ito. Nakatira ka nga sa maganda, pero yung ugali mo naman, hindi maganda. Di ba po? Ang tibay ng bahay mo pero yung pananampalataya mo ba matibay? Linis ng bahay mo. Ang puso mo ba malinis?
Ang isipan mo ba malinis? Ang bango-bango ng bahay mo. Pero ikaw, yung ginagawa mo ba nagiging mabangong samyo sa ating Diyos? Yan yung mga dapat natin evaluate sa ating mga sarili, sa ating mga ginagawa. Di bali ng simple ang iyong bahay. May kinakain kang sapat. Diba? Maayos kayo, masaya kayo. Pati yung mga katawan ay talagang inaayos nyo, pinalalakas nyo, iniingatan nyo yung templo ng banal na espiritu. Sigurado kung tuwan-tuwa ang Diyos sa atin pag yan ang ating ginagawa. Kaya yan mga kapatid ang tinuturo sa atin ngayong umagang ito. Itayo natin, ayusin, linisin ang templo ng banal na espiritu. Yan ay ang ating katawan. Yan ay yung ating pagkatao. Dapat nakikita na maayos tayo. Tayo nagsisimba, tayo nakikinig ng Word of God, nagsishare tayo ng salita ng Diyos. Dapat makita ito na tayo rin panlabas, maayos, lalong-lalo na ang panloob. Inside out ng templo ay malinis at maayos. Lagi natin itong titignan. Natutuwa kaya si God sa aking ginagawa, sa aking sinasabi? Okay ba yung plano ko? Yan ang dapat natin iniisip. At sabi nga no, sa napanood ko sa Facebook no, na sabi ng isang pastor na hingi ka ng hingi ng mga bagay na hindi naman ibig sabihin hindi naman pinagbawal ng Diyos. Sinabi nga niya ng Diyos na kaya wala kayo kasi hindi kayo humihingi. Pero ibig sabihin yung hinihingi ba natin ay gusto ng Diyos na ibigay sa atin? Yun ba ang plano ng Diyos sa atin? Diba, hingi tayo yung gusto ng Diyos na ibigay sa atin. Kagaya nga ng maging maayos, masaya, at tapat sa Diyos ang hingin nating buhay. At sigurado ko yan nga ang ipagkakaloob niya sa atin. Dahil gusto natin maging maayos, masaya, maging matatag ang buhay natin para sa Diyos. Hindi lang pang sarili. Diba po? So yan po yung tinuturo at aral na gustong iparating sa atin ng Diyos ngayong umagang ito. I pray na marami po tayong natutunan. At I pray na isabuhay natin yung mga narinig na naman natin ngayong umagang ito. Dahil ang Diyos mismo ang nagsasabi nito, ang Diyos mismo ang kumakausap po sa atin na maging maayos, masaya ang ating buhay, malinis, mabango ang kanyang templo. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig ngayon, napag-aralan ngayong umagang ito. Salamat sa Diyos dahil muli niya tayong pinagsama-sama, tinawag para kausapin. Kaya ngayon mga kapatid, muli tayong mananalangin. Ipagpapasalamat natin itong umagang ito na kinausap ka, kinausap ako, kinausap tayo ng Diyos. Magsiyo po tayo. Yes, Lord, Father God in heaven, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin, O Diyos. Salamat, Lord, salamat. Dahil muli mo kami kinausap ngayong umagang ito at tinuturuan, Lord, na maging maayos kami sa puso at isipan. Maging maayos at malinis ang aming kaluluwa. Ang templo na pinamamahayan ng banal na Espiritu. Maging maayos, malinis, mabango at matatag. Matatag sa aming pananampalataya. Yan ang tinuturo mo sa amin, O Lord, upang maging sapat ang lahat ng aming pangangailangan. Hindi kami magkulang. Na lagi namin titignan, evaluate ang aming mga sarili, puso at isipan kung tama pa ba't nakalulugod sa iyo ang aming mga ginagawa, sinasabi, kinikilos at pinaplano. Kaya Lord, sa umagang ito, samahan mo po kami, turuan mo po kami, gabayan mo po kami, Lord, na mamuhay na naayon sa iyong kagustuhan. Turuan mo po kami, Lord,
Lalo-lalo na ako, Lord, turuan mo po ako na maglingkod sa iyo ng maayos, tama at tapat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat po, Lord, sa gawain ito. Dahil I believe na nagtagumpay na naman ang gawain ito dahil narito ka, sinamahan mo po ako. Sinamahan mo po kami. Kaya salamat, Father God. Salamat, Lord Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po. Salamat din sa lahat ng biyaya, Lord, every day na ipinagkakaloob mo po sa amin. Salamat din sa pagpapagaling mo sa lahat ng may sakit at karamdaman na aming pinapanalangin every day, Lord. Salamat sa kalakasan na binibigay mo po sa amin, Lord. Salamat sa katagumpayan ng aming mga buhay. At salamat, Lord, dahil ang iyong plano ay matatanggap na namin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lord, maraming salamat muli sa gawain ito hanggang sa susunod na mga gawain namin para sa iyo, Lord. I pray na muli mo kami samahan at pagtagumpayan. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos. Tunay na napakabuti niya sa atin, mga kapatid. At alam ko, mahal na mahal niya tayong lahat. Salamat po. God bless sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.